mainit na naman ang sitwasyon sa Senado. Sa labas pa lang ng gusali, ramdam na agad ang tensyon. Nandoon ang grupo ng mga tinaguriang 18 ex-Marines, kasama ang kanilang abogado na si Attorney Livito Baligod, para sana dumalo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa controversial na flood control projects. Pero bago pa man sila tuluyang makapasok, doon na nagsimula ang harangan. Ayon sa mga tauhan ng bagong Senate leadership, walang hearing na dapat idaos ngayong araw. Ipinag-utos umano ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian na lahat ng senador ay pwedeng pumasok sa Senado. Pero ang mga bisita o resource persons na wala sa guest list ay hindi muna papapasukin. Ang dahilan, kung wala namang opisyal na hearing, wala rin daw dahilan para papasukin ang mga imbitadong resource persons. Pero sa kabilang panig, hindi ito tinanggap ng kampo ni na Senator Alan Peter Cayetano at Senator Pia Cayetano. Para sa kanila, tuloy ang pagdinig. Ang Blue Ribbon hearing daw ay bahagi ng investigasyon sa mga alegasyon tungkol sa flood control projects. Kaya dapat marinig ang panig ng mga taong inimbitahan. Dito na lalong uminit ang palitan ng argumento sa pagitan ng Senate staff, security personnel at mga kinatawan ng magkabilang kampo. Habang nagkakagulo sa ibaba, makikita ang ilang tauhan na nag-uusap tungkol sa guest list, QR code, approval at kung sino ang may pahintulot na makapasok. May mga nagtatanong kung pwede bang i-register na lang ang mga bisita. Pero malinaw ang sagot ng kabilang panig, hindi sila papapasukin dahil wala raw silang hearing na pupuntahan. Ilang sandali pa, dumating si Senator Pia Cayetano. Hindi siya basta nanood lang sa nangyayari. Siya mismo ang bumaba para sunduin ang mga resource persons. Sa gitna ng siksikan, tawagan at habulan ng media, unti-unting nakaakyat ang grupo papasok sa Senado. Dito na lalong naging dramatiko ng eksena dahil ang dating hindi pinapapasok, nakapasok din matapos personal na asikasuhin ng senador. Pagdating sa loob ng hall, naroon sina Senator Alan Peter Cayetano, Senator Pia Cayetano, Senator Robin Padilla, Senator Rodante Marcoleta at iba pang kaalyado. Naroon din ang 18 ex-Marines at si Attorney Baligod. Sa kabilang panig naman, ang bagong Blue Ribbon leadership sa pangunguna ni Senator Erwin Tulfo ay nagsabing kanselado muna ang pagdinig at sa susunod na araw na lang o sa Lunes muling pag-aaralan kung sino ang dapat ipatawag. Pero para kay Senator Pia Cayetano, hindi dapat mapigilan anong pagdinig. Nang makaupo na siya sa harap, formal niyang binuksan ang hearing. Sinabi niyang nagpapasalamat siya sa staff, media at sa mga taong tumulong para matuloy ang pagdinig. Ayon sa kanya, nagkaroon lang daw ng gulo dahil may mga nagsasabing hindi pa papasukin ang resource persons. Dito niya inilahad ang kanyang pagkagulat. Ayon kay Senator Pia, siya mismo raw ay parang hinarang habang papasok sa Senado, ang opisina na matagal na niyang pinagtatrabahuan bilang senador. Para sa kanya, hindi niya inasahan na may darating na punto na pati siya ay kailangang makipagtalo para lang makapasok at makapagsimula ng hearing. Habang nangyayari ito, lumalalim ang tanong, sino ba talaga ang may kontrol sa Blue Ribbon Committee? Ang kampo ba ni na Cayetano na nagsasabing sila pa rin ang lehitimong liderato? O ang bagong majority na nagsasabing sila na ang may kapangyarihang magtakda kung tuloy o hindi ang hearing? Every single person here. I'd like to thank the staff and our media friends for allowing this event to take place. The reason why I have to thank all of you is because dun sa first floor, may mga nagsasabing hindi pa papasukin ng resource persons natin. So kailangan ko po silang sunduin. Nung sinundo ko naman, ang ating staff doon, napakaayos naman, humihingi naman ng mga pangalan, mag-register daw sila as guests, sabi ko, there are guests. So walang problema, pinapasok po sila. Maraming salamat sa inyo. Our media friends, you're always welcome to cover. Pasensya na parang nagkaroon ng konting gulo, but definitely we do not in any way intend for any of you not to be able to cover our events here in the Senate anytime. On that note, nagulat lang ako kasi maayos naman. Sabi ko dun sa ating resource person, halika na, sinusundo ko kayo, let's go in. Nagulat na lang ako na nakita ko dun si Secretary John Vic Remulla, hinaharang ako. I never thought the day would come that somebody would prevent me from entering the Senate. This is my office. Again, thank you. Di ko rin nakalain na yung Senate staff, yung media, dahil nasama na kayo doon. Kayo pang nakatulong na
na makarating ako dito sa hearing na to. This is the Senate. This is the halls of democracy. We will hold our hearing and we will continue. So hindi na ako papaligoy-ligoy. Good morning again po sa inyong lahat. Before I begin, I'd like to address a very important thing. Yesterday, a session was purportedly held by 12 senators, 12 po, in which committee assignments were declared vacant and chairmanship of this very committee, this committee on the Blue Ribbon, was allegedly replaced. I stand before you today to state clearly and unequivocally that session was invalid. Wala po silang 13. Kahit grade 1, marunong magbilang. Kailangan ng 13. So wala ko silang authority gawin yung mga ginawa nila. The 1987 Philippine Constitution states, Article 6, Section 2, the Senate shall be composed of 24 senators. May narinig ko kayong 22? Wala, 24. Article 6, Section 16.2, a majority of each house shall constitute a quorum to do business. Rule 2, Section 2 of the Senate rule states, the officers of the Senate shall be elected by the majority vote of all its members. Majority vote is 13. When 12 senators convene and purportedly held session, how can that be valid? Nung tumayo po si Senator Gatchalian at sinabi niyang, ang dami yung posisyon, di ko na humaalala lahat. Acting, presiding officer, Senate, President Pro Temp, Acting Senate President. Paano ho nangyari yon? Buhay pa po si Senator Legarda. Kailangan po 13. Sabi nga the officers of the Senate shall be elected by the majority vote of all its members. Buhay pa po si Senator Legarda, hindi pa po siya pinapalitan. Kaya hindi po pwede magkaroon ng another Senate President Pro Tem. I also say this for the sake of our staff na litong-lito na sa ginagawa ng mga kasamahan natin. Yan po ang reason kung bakit tuloy ho tayo. Because I would happily give up this position. Alam niyo po yun. Hindi ko pinapangarap na maging chairman dito. I'm just doing my job. So I just needed to lay that on the basis para hindi na issue yon kung bakit ako nag-hearing, kung bakit tayo may hearing today. I have a longer speech, but because of the events that have transpired, I want to give the floor to the Senate President, and then I will turn this over to the subcommittee chairman, Senator Marcoleta. I have already issued a letter to him. Later on, babasahin ko. Nasa karapatan ko din po yun as chairman of the committee. Kine-question din nyo nung sinabi ni Senate President na magkakaroon ng subcommittee. Napakaliwanag din sa rules namin. The chairman can create any subcommittee anytime. It can be verbal, it can be written, it can be text. Lahat ng versions na yun, ginawa ko. So valid po itong pag-create din natin ng subcommittee. In any case, nandito din po ako. Pero may hearing din po akong isa tungkol sa taxation. Baka mamaya kailangan ko din sunduin sa baba yung mga mag-hearing ng mga kasama kong resource person for taxation. Anyway, Mainit na mainit ang banggaan ngayon sa Senado ngayong June 4, 2026. Matapos tumanggi si Senator Alan Peter Cayetano na kilalanin ang galaw ng bagong majority bloc na alisin siya sa pwesto bilang Senate President. Sa gitna ng kaguluhan, iginiit ni Cayetano na siya pa rin ang lehitimo, legal at moral na Senate President at hindi raw pwedeng basta-basta ideklara na bakante ang mga posisyon sa Senado kung kulang sa bilang ang mga bumoto. Para kay Cayetano, hindi lang simpleng agawan ng pwesto ang nangyayari. Ayon sa kanya, kapag itinulak palabas ang mga lehitimong leader ng Senado, para na ring sinunog ang konstitusyon. Nagsimula ang matinding tensyon matapos makakuha ng suporta ang tinatawag na bagong majority bloc mula kay Senator Chis Escudero. Dahil dito, naorganisa nila ang Senado at inihalal si Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore. Ang posisyong ito ang maaaring umaktong Senate President kung matagal na wala o hindi makaganap ang nakaupong Senate President. Pero hindi ito tinanggap ni Cayetano. Para sa kanya, hindi sapat ang bilang ng bagong grupo para alisin siya sa pinakamataas na pwesto ng Senado. Sabi ni Cayetano, malinaw ang rules. Kung gusto nilang palitan ng Senate President, kailangan nila ng tamang bilang. Hindi pwedeng 12 lang. Sa kanyang Facebook Live noong June 3, sinabi ni Cayetano na tuloy ang trabaho ng kanyang opisina at patuloy pa rin niyang ginagampanan ang kapangyarihan ng Senate President. Naglabas din siya ng memorandum sa Senate officials at employees.
na nagsasabing bukas pa rin ang Senado para sa opisyal na gawain at committee hearings kahit may matinding alitan sa liderato. Pero ngayong June 4, mas lalong uminit ang eksena dahil nakatakda ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa multi-billion peso flood control scandal. Inaasahang haharap umano ang tinatawag na 18 ex-Marines na nagsasabing tumulong sila sa pagtransport ng mga maleta na umano'y may lamang kickbacks para sa ilang kaalyado ng administrasyon. Kaya para kay Cayetano, hindi dapat mahinto ang hearing na ito. Sabi ni Cayetano, tuloy ang hearing ng Blue Ribbon Committee. We have to hear the testimonies. Ayon kay Cayetano, mahalagang marinig ang testimonya ng mga resource person dahil ito raw ang paraan para malaman ng publiko ang katotohanan sa likod ng kontrobersya. Kaya inutusan niya ang Senate Secretariat at Senate Sergeant at Arms na si Manuel Parlade na panatilihing open ang Senate premises at huwag hadlangan ang pagpasok para sa hearing ngayong araw. Sabi pa ni Cayetano, do not padlock the Senate. Binigyang diin pa niya na bilang Senate President, nasa ilalim pa rin ng kanyang authority ang Senate Complex. Para sa kanya, kung pipigilan ang hearing, hindi lang sila ang pinipigilan kundi ang taumbayan mismo. Sabi ni Cayetano, you can try to stop us, but you will be stopping the Filipino people. Pero may ibang direksyon naman ang bagong liderato. Si Senator Erwin Tulfo na inihalal ng Reorganized Majority bilang kapalit ni Senator Pia Cayetano sa Blue Ribbon Committee ay nagsabing ipagpapaliban ang flood control hearing at ililipat sa Lunes. Nagbabala rin siya na hindi basta papayagang gamitin ng dating majority ang Senate Session Hall kung itutuloy ni Senator Rodante Marcoleta ang pag-preside sa hearing na itinakda ni Cayetano. Dito lalo naging komplikado ang sitwasyon. Sa isang panig, si Cayetano ay nagsasabing siya pa rin ang Senate President at tuloy ang hearing ngayong June 4. Sa kabilang panig, ang bagong majority ay nagsasabing na bakante na ang committee chairmanships at kailangan munang ayusin ang bagong komposisyon ng mga komite bago magkaroon ng opisyal na gawain. Si Gatchalian naman ay naglabas ng advisory na walang official business sa Senado ngayong June 4 at pinayagan ng Senate staff na mag-work from home para mapanatili ang neutrality ng Senate bureaucracy. Sabi ni Gatchalian, no official business has been scheduled today, June 4, 2026. Ayon kay Gatchalian, ayaw nilang madamay ang mga empleyado sa gulo ng politika. Siniguro rin niya na ang mga empleyadong magwo-work from home ay hindi ituturing na absent, insubordinate o may pananagutang administratibo. Pero para kay Cayetano, ang ganitong hakbang ay maaaring magmukhang paraan para hindi matuloy ang hearing. Habang papalapit ang oras ng pagdinig ngayong araw, nagsimula nang magbabala si Cayetano sa kanyang mga kalaban. Sinabi niya na huwag nilang itulak ang sitwasyon sa mas malaking krisis. Nanawagan pa siya sa kanyang supporters na magsagawa ng prayer vigil sa labas ng Senate gates kung sakaling may pagtatangkang pigilan ang pagpasok sa Senado. Sabi ni Cayetano, do not tempt the Filipino people to come out in thousands, 100,000s, and millions. Kasama rin ni Cayetano sa livestream si Senator Marcoleta na nagsabing maaaring ito na ang huling pagkakataon para lumabas ang katotohanan. Sa puntong ito, hindi na lang ito simpleng hearing. Para sa kampo ni Cayetano, ito ay laban para maituloy ang investigasyon. Para naman sa bagong majority, ito ay usapin ng legalidad, bagong pamunuan, at kung sino na talaga ang may kapangyarihang magpatakbo ng Senado. At ngayong June 4, isang malaking tanong ang nakatutok sa publiko. Sino ang masusunod sa Senado? Ang memo ba ni Cayetano na nagsasabing tuloy ang Blue Ribbon hearing? O ang advisory ni Gatchalian na nagsasabing walang official business at work from home muna ang mga empleyado? Sa likod ng lahat ng ito, nakasabit ang mas malaking issue, ang flood control scandal. Kung matutuloy ang hearing ngayong araw, maaaring may mga pangalan na mabanggit, may mga alegasyon na lumabas, at may mga testimonya na makapagpabago sa takbo ng politika. Pero kung mapipigilan ito, lalong lalaki ang tanong ng taong bayan. Sino ang may gustong marinig ang katotohanan at sino ang may gustong pigilan ito? Kaya ngayon, ang Senado ay nasa gitna ng matinding banggaan. Hindi lang ito tungkol sa kung sino ang Senate President. Hindi lang ito tungkol sa kung sino ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Ang tunay na laban ngayong June 4 ay kung matutuloy ba ang hearing na maaaring magbukas ng pinakamalalaking revelasyon sa flood control scandal.
At habang papasok ang araw na ito sa kasaysayan ng Senado, abangan natin kung mabubuksan ba ang pinto para sa pagdinig o tuluyan itong magiging simula ng mas malaking political crisis. Mainit ang naging eksena sa Senado nitong June 3, 2026 matapos tuluyang dumating si Senator Chis Escudero sa plenary session sa gitna ng 2 araw na impas at matinding banggaan ng mga grupo sa loob ng kapulungan. Sa kanyang pagharap, nilinaw ni Escudero na hindi raw ito tungkol sa politika, hindi rin ito tungkol sa kung sino ang papanigan o iiwanan. Para sa kanya, mas malaki ang nakataya kaysa sa away ng mga kampo dahil ang mismong kakayahan ng Senado nagampanan ang tungkulin nito para sa bayan ang naapektuhan. Hindi ito usaping pampolitika ang naging punto ng kanyang pahayag. Habang sinasabing wala siyang sinasamahan o iniiwang grupo, kundi tumatayo siya para sa Senado bilang institusyon. Ayon kay Escudero, naging untenable and unacceptable na ang kasalukuyang sitwasyon, lalo na kung ang matinding pagkakahati-hati ng mga senador ay nagsisimula ng humarang sa mandato ng Senado. Sa kanyang paliwanag, may panahon daw na kailangang huminto, mag-isip, at tingnan ang mas malaking responsibilidad ng mga mambabatas. Hindi raw ito usapin ng loyalty, betrayal o pagpili ng isang grupo laban sa isa pa. Para sa kanya, duty ang dahilan ng kanyang pagdalo, tungkulin sa Senado, tungkulin sa taong bayan at tungkulin sa konstitusyon. Dahil sa kanyang presensya, nagkaroon ng bilang para maideklarang may quorum at maituloy ang sesyon. Dito mas lalong uminit ang usapan dahil sa loob ng ilang araw, naging sentro ng banggaan ang tanong kung sino ang may sapat na bilang, sino ang lehitimong makapagpapatakbo ng sesyon, at hanggang saan pwedeng umabot ang political standoff sa Senado. Pero sa gitna ng lahat ng batuhan ng salita, ipinunto ni Escudero na hindi dapat maipit ang trabaho ng Senado sa labanan ng personalidad at alyansa. Sa kanyang mensahe, humingi rin siya ng pangunawa at panalangin mula sa publiko, habang sinasabing ang kanyang pasya ay ginawa niya para malampasan ng Senado ang hamon na kinakaharap nito. Hindi man diretsahang sinabi kung sino ang tama o mali sa dalawang panig. Malinaw sa kanyang pahayag na ayaw niyang manatiling nakatigil ang kapulungan habang may mga mahahalagang tungkulin itong dapat gampanan. At dito nagsimula ang panibagong tanong. Ang pagdating ba ni Chis Escudero ay simpleng pagtupad lang sa tungkulin o ito na ang senyales na unti-unti nang nagbabago ang balanse ng kapangyarihan sa loob ng Senado?